ang pagpapatuloy ng kwento. Simulan na natin. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang bumagsak sa lupa ang panabong ng lalaki. Akala ni Chris, wala na. Talo na ang lalaki. Pero nagulat sila dahil muling nabuhay ang manok nito at agad ding sumugod. Habang papasugod ang kalaban, ay lumipad naman paitaas yung manok ni Chris, dahilan para muli itong tamaan. Kampante itong si Chris na magagawang matalo ng pambato niya ang alaga ng lalaki. Pero muli yung nagpamalas ng pambihirang abilidad. Nagtataka na itong si Chris noon dahil bakit animoy pumapalo na lang sa hangin yung pambato niya, samantalang kita niya na naroon ito sa tapat ng harapan ng pambato niya. Hanggang sa maya-maya lang, muling bumulusok ang manok ni Chris na halos hindi makita ng kalaban. Dahil sa mga ipinamalas din ng alaga ni Chris, tila nabahag ang buntot ng nilalang na nakasapi sa manok nito. Nakita ni Chris na naghahanap na ito ng paraan para tumakas sa laban na yon. Naghabulan ang mga tandang sa loob ng ruweda na tila ayaw nang makipaglaban ang manok ng kalaban. Hindi naman ito nagawang madakip ng mga nasa loob ng sabungan dahil napakadelikado ang masagiran ng bulang ng mga ito. Nang mahawakan ni Chris ang kanyang alaga, agad naman niya itong ibinigay sa taga-karyo at muling ipinagharap ang dalawang panabong. Ngunit talagang ayaw na ng kalaban dahil nangangalas na ang liig nito at biglang nanumbalik ang tapang nito, kaya napagdesisyon na ng sentensyador na muli itong ilapag. Paglapag ng dalawa sa lupa, tila ayaw na ring sumugod ng pambato ni Chris. Tumutuka-tuka ito sa lupa na tila nagtatawag ng pagkain. Nang biglang sumugod ng patago ang kalaban, at sa pagkakataong ito ay napahiyaw itong si Chris dahil nakikita niyang hindi ito nakita ng alaga niya. Nang biglang humarap ang kanyang manok doon sa katunggali nito at sinalubong ito ng buong lakas. At sa sandaling yon, nakita ni Chris na basag ang kalaban, ang kabal nitong tangan. Pagbagsak nito sa lupa, hindi na gumalaw ang kalaban. Indikasyon na binawian na ito ng buhay. Bagyang lumapit sa kanya ang lalaki at narinig niyang magwika ng, "Binabati kita sa pagkakapanalo mo, bata. Talagang malakas ka. Humanga ako sa kakayanan mo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang pagtutos nating dalawa." Wika nito at naglakad dala ang paang may taring nakakabit. At sa pagkakataong yon, dalawa sa mga manok niya ang nakalusot laban sa mga hindi pangkaraniwang na tao. At habang nakatayo siya sa loob ng ruweda, bigla naman siyang nagulat nang iabot sa kanya ng matanda ang huli niyang tandang. "Ito na ang panghuli mong tandang, iho. Batid kong mapapalaban ka ng husto ng araw na ito." Wika ng matanda na pinabantay niya sa kanyang mga tandang sa labas. At mula sa likuran ni Chris, nararamdaman niya ang unti-unting paglapit ng isang nilalang na may kakaibang enerhiya sa lahat ng nakalaban niya. Pagharap niya, nagulat siya dahil ang nakaharap niya
ay ang lalaking sabongerong bantog sa kanilang lugar na hindi ordinaryong tao. Ayon sa mga sabi-sabi na ang mga taong nakapansin dito, wala itong permanenteng lugar na tinitirahan. Marami na ring antingero at mga albularyo ang naghanap sa demonyong ito dahil sa bawat nakakalaban nito ay kadalasang namamatay o nawawala na parang bula. Yun ang dahilan ng mga antingero at albularyo para tugisin ang nilalang na yon. Subalit sa kasamang palad, ni anino ng nilalang, hindi nila magawang masilayan. Paglapit nito sa kanya, nagwika ito ng, "Iginagagala ko ang pagkikita natin, Apo ni Toro. Hindi ko inakalang magkikita tayo rito mismo." Wika nito sabay, abot sa kamay nito na tila nakikipagkamay sa kanya. Habang itong si Chris, punong-puno ng pagtataka at pagkagulat. Nagdadalawang isip siyang kamayan ang lalaki, subalit alam niyang marami ang nakatingin sa kanya. Alam niyang hindi ito nakilala ng mga tao dahil sa sabulag na nakabalot dito. Kapag ipinakita niya sa mga tao ang gawin niya, magiging walang karespeto siya at masama sa paningin ng mga ito. Kaya ang nangyari noon, napilitan siyang makipagkamay. Subalit, yun pala ang pagkakamaling nagawa niya. Habang nakangising nakatingin sa kanya ang misteryosong lalaki, nakipagkamay siya. Pero nang magdampi ang kanilang mga balat, nakaramdam si Chris ng panghihina ng kanyang katawan. Kaya agad niyang inalis ang kanyang kamay. Pero biglang dumalaw sa kanya ang pakiramdam ng pagkaantok sa hindi mapaliwanag na dahilan. "To, alam ko ang patago mong pagtugis sa arena ng mga gabunan. Isa kang hangal. Kung inaakala mong hindi ito natunugan ng mga maharlikang gabunan, nagkakamali ka. Kaya mag-ingat ka. Baka sa susunod, ikaw naman ang paglalamayan ng pamilya mo. Sa ngayon, mga alaga natin ang maglalaban. Hindi ko alam kung dapat ba akong makipag-isa sa kanila." Tugon ng lalaki. Nang mga oras na yon, wala na sa insaktong kontrol itong si Chris. Bigla-bigla na lang niyang inilapag ang manok. Saka umatras ng dahan-dahan at umupo sa mga bangko. Habang nakaupo siya, nakita niya ang pangisingisi ng lalaki. Pero kahit ganon ang nangyari na sa kanya, pilit pa rin niyang nilalabanan ang nararamdaman niya. Pinapagana niya ng sapilitan ang isipan niya. Subalit kahit anong pagbukas niya ng 3 susi ng mga dasal, wala na siyang makikita. Tila ba napasok ng salamangka ng lalaki ang kanyang isipan. Sa pagbanggaan ng mga manok, kahit ramdam niya ang matinding antok, nakita niya pa ang pagkalas ng ulo ng panabong niya nang tamaan ito ng kalaban. Dinampot pa ito ng lalaki at harap-harapang ibinigay sa kanyang harapan habang nagwika ng, "Ito na ang ulo ng manok mo. Sana magiging babala sana ito sa'yo. Natigilan mo na ang pagpuksa sa karunungang aming sinasamba." Nang bigla itong naputol sa pagsasalita, nang makita nitong lumaylay din ang ulo ng manok nito,
habang sumusuka ng napakaitim na likido. Teka, ang tari ng mga sinaunang antingero. Baka nakakalimutan mo na namana ko ang mga bulang ng aking yumaong lolo. Kahit isang katiting na sugat lang natamuhin ng alaga mo dyan, mamamatay pa rin ito kung nagtatangan ito ng kasamaan. Tanda lang yan na isa kang kampo ng demonyo na kalaban ko ngayon. Manahimik ka. Kung nagkataong walang nakatingin sa atin, baka hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pagbabanta ng lalaki. Marami pa namang oras kaya huwag kang mainip. Mamayang gabi, pwede naman tayong mangaso ng tayong dalawa lang. Baka hindi mo alam, malaki na ang patong sa ulo mo ng mga albularyong naghanap sa'yo. Sagot naman ni Chris. Kahit magsama-sama pa kayo ng mga albularyong sinasabi mo, hindi ako natatakot. Dahil sa nakakaasar na sagot nitong si Chris, napilitan ding umalis ang lalaki habang naiirita sa kanya. Kahit papano kasi, alam nitong si Chris ang isa sa mga kahinaan ng mga demonyo. Kapag mauunahan mo sila, mananatili sa kanilang mga utak ang walang kakonsentrasyon. Nang mga oras na yon, lahat ng mga pambato niyang tandang nagawa na niyang mailaban. Magamantalo ang isa sa mga pambato niya, naging masaya pa naman siya dahil minsan naiisip din niya na kailangan din niyang matalo upang matuto sa mga pagkakamali. Kinakahaponan ng pag-uwi niya, habang naglalakad siya sa daan, nakita niyang nag-aabang sa daan yung tatlong mga binata na mga sungaw. Sa pagkakataon na yon, nakatitig lang ito sa kanya habang hindi kumukurap. Dahil sa mga pangyayari, napatigil itong si Chris at nagwika ng, "Oh, mga nunoy, huwag kayong humarang-harang dyan. Magdidilim pa lang oh. Tsaka, humanap na lang kayo ng ibang lugar para naman magkasundo tayo." Kalmadong wika ni Chris. Nang marinig ito ng mga batang sungaw, nakatitig pa rin ito ng napakasama. "Wala kang magagawa sa mga nais kong gawin. Pinagbigyan na kita doon palang sa sabungan kanina pa, Mano. Kaya huwag mo na kaming pakialaman. Nais namin ang karne ngayon. Matagal na naming ginagawa ito. Kaya kung pwede, umalis ka na. Baka hinahanap ka na ng lula mo eh." Kasabay ng pagsasalita nito ay ang paglapit nito sa kanya na para bang meron itong nais gawin. Bilang siya ang nakakatanda sa mga ito, siya na lamang ang nagparaya sa pamamagitan ng paglayo. Nang makita niya na patuloy pa rin itong lumalapit sa kanya, kaagad naman niyang inilapag ang kanyang mga bayo at hinawakan ang balikat ng binata habang dahan-dahang humawak sa mutya. Subalit hindi pa man niya ito nahawakan, agad naman itong natunugan ng mga kasama nito. Kaya agad itong nagpupumiglas sa kanyang pagkakahawak. Maya-maya lang, tumaas na rin ang tensyon sa bawat paligid dahil sa pagtitig sa kanya ng mga binatang sungaw ng napakasama. "Kaya naman pala napakalakas ng loob mong karaping kami. Dahil taglay mo pala ang mutya ni Manong Toro."
Nagising na pala ang hinirang na tagapagmana. Aba, pagsasalita ng tribo na sungaw na binata. Habang patuloy itong humahalakak na parang nakakaloko. Matapos itong marinig ni Chris, nanahimik na lamang siya noon habang nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nitong si Chris nang makita niya ang dahang-dahan na pag-anyo ng binata. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap ng matinding labanan kontra sa mga sungaw at sa dalawang nilalang na kanyang nakaharap doon sa laban nila. Mga kaermitanyo, paabang sa susunod na kwento. Isusod natin kaagad. Medyo maayos na yung device na ginagamit natin.